Positibong epekto. Ang globalisasyong ay nagbubukas ng mas malawak na oportunidad para sa ekonomiya ng isang bansa. Sa pamamagitan nito, pumapasok ang mga dayuhang pamumuhunan na lumilika ng maraming trabaho para sa mga mamamayan. Nagiging mas mabilis din ang palitan ng kalaman, teknolohiya at inobasyon na nakatutulong upang umunlad ang mga industriya. Lumawak ang pamilihan para sa mga lokal na produkto, kaya't mas maraming negosyo at ang kumikita. Bukod dito, nagiging mas mura at mas maganda ang kalidad ng mga produkto at serbisyo dahil sa masigla kompetisyon sa pandaigdig merkado. Negatibong epekto. Gayunpaman, may kakibat ding hamon ang globalisasyon. Madalas ay nalulugi ang maliliit na negosyo dahil hindi nila kaya makipagsabayan sa malaking multinational na kumpanya. Maaari ring mawala ng trabaho ang mga manggagawa kapag ang mga kumpanya ay naglilipat ng operasyon sa mga bansang mas mababa sa sahod. Tumataas ang pag-asa ng bansa sa mga imported na produkto at dayuhang kapital na maaaring magpahina sa sariling industriya. Higit pa rito, mas nagpapaboran ang mamayang habang lalong nahuhuli ang mahirap, kaya't lumalaki ang agwat ng mayaman. Positibong halimbawa, ang pagpapasok ng mga kumpanya gaya ng BOP, Business Process Outsourcing, sa Pilipinas ay nagbigay ng maraming trabaho sa mga kabataan at profesional. Ang mga produktong lokal gaya ng dried Angus at kape ay naipagbibili sa ibang bansa, kaya daragdagan ang kita ng mga magsasaka at negosyante. Dumadami ang murang imported na produkto tulad ng gadgets at damit na nagbibigay ng mas maraming pagpipilian sa mga mamimili. Negatibong halimbawa, maraming maliliit na tindahan ang nalulugi dahil mas pinili ng mga tao ang mas murang imported goods kaysa lokal na produkto. May mga pabrika at kumpanya na lumilipat sa ibang bansa para makatipid sa pamasahod dahilan ng pagkawala ng trabaho ng ilang Pilipino. Ang sobrang pagkaangkat ng bigas, asukal o gulay ay nagkakasama sa lokal na magsasaka dahil bumababa ang halaga ng kanilang ani. Go. Ito ang halimbawa ng 4 na konsepto. Number 1, outsourcing. Ito ay ang proseso ng pagkuha ng ibang kumpanya o individual upang gawin ang ilang gawain o serbisyo na dati ay ginagawa sa loob ng kumpanya. Halimbawa, isang kumpanya na damit sa Pilipinas ay nag-outsource ng kanilang customer service sa isang call center. Number 2, onshoring. Kapag ang outsourcing ay ginagawa pa rin sa loob ng parehong bansa kung saan
nagkabase ang kumpanya. Halimbawa, isang kumpanya sa Maynila ang nag-outsource ng kanilang logistics sa isang partner na nasa Cebu. Number 3, nearshoring. Kapag ang outsourcing ay ginagawa sa karatig bansa o malapit na lokasyon upang mas madali ang komunikasyon at halos pareho ang time zone. Halimbawa, isang kumpanya sa US ang nag-outsource ng IT service sa Mexico kaysa malalayong bansa. Number 4, outsourcing. Kapag ang outsourcing ay inilipat sa ibang bansa na malayo upang makatipid sa gastos, karaniwang sa labor cost. Halimbawa, isang kumpanya sa US ang nag-offshore ng kanilang manufacturing sa China o Philippines. Sa madaling sabi, outsourcing, pagkuha ng ibang tao, kumpanya para gawin ng trabaho. Onsourcing, outsourcing sa parehong bansa. Nearshoring, outsourcing sa karatig bansa. Offshoring, outsourcing sa malayong bansa.